GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama natin sa himpilan, Student Jock Likes, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:30 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Para sa ating headlines, balita. DA humihiling ng dagdag na 305 billion pesos na ayuda para sa mga magsasaka. DOE nananawagan ng pagtitipid ng kuryente sa pamamagitan ng One Program. At 21,000 metric tons ng LPG mula sa US, inaasahang darating sa Batangas sa Mayo. At malaking bawas presyo sa diesel inaasahan ngayong linggo. Para sa detalye ng ating balita, DA humihiling ng dagdag na 305 billion pesos na ayuda para sa mga magsasaka. Ang iba pang detalye ng balita, GV Balita Express. humihiling ang Department of Agriculture ng karagdagang 30 billion pesos mula sa pamahalaan upang maipagkaloob ang abono at subsidiya sa mga magsasaka na apektado ng tumataas na presyo ng krudo. Ayon sa ahensya, ipinapatupad ang 10 billion pesos Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program bilang tulong pinansyal sa agricultural producers na nahaharap sa pabago-bagong gastos sa produksyon. Samantala, ginamit na rin umano ng DA ang 1 billion pesos Quick Response Fund kasunod ang isinagawang deklarasyon ng State of National Energy Emergency noong nakaraang buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DOE nananawagan ng pagtitipid ng kuryente sa pamamagitan ng One Program. Ang ibang detalye ng balita, hatid sa atin ni Student Jock Likes. GV Balita Express. Nananawagan ang Department of Energy sa publiko na makiisa sa oras natin sa Efficiency o ONE. Isang lingguang aktibidad na isinasagawa mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi upang makatipid sa kuryente. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ng epekto ng posibleng kakulangan sa oil supply dulot ng tensyon sa Middle East. Batay sa datos, umabot sa 145 megawatts ang natipid noong Earth Hour, nakatumbas ng konsumo ng halos 1 milyong kabahayan. Dahil dito, patuloy na hinihimok ng DOE ang publiko na makiisa sa nasabing aktibidad upang maisakatuparan ang layunin na makatipid sa kuryente. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Likes sa GV 99.9, Your Good Vibes. 21,000 metric tons ng LPG mula sa US inaasahang darating sa Batangas sa Mayo. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nagkasundo ang Department of Energy at Philippine National Oil Company na mag-aangkat ng kabuang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa United States bilang bahagi ng kanilang hakbang upang matiyak ang sapat na supply sa bansa. Ayon sa plano, inaasahang darating ang nasabing kargamento sa Batangas sa pagitan ng Mayo 20 hanggang 31. Layunin nitong maiwasan ang posibleng kakulangan sa LPG na maaaring magdulot ng abala sa mga consumer at industriya. Samantala, inaasahan din umano makatutulong ang pag-angkat upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo ng gas sa merkado, lalo na sa gitna ng pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At malaking bawas presyo sa diesel inaasahan ngayong linggo.
Ang iba pang detalye ng balita, Student Jock Likes, pasok. GB Balita Express. Inaasahang magkakaroon ng malaking rollback sa presyo ng diesel ngayong linggo. Ayon sa pagtataya ng mga nasa industriya na maaaring umabot hanggang 11 pesos kada litro ang ibababa. Sa kabilang banda, posibleng hindi magbago o kaya'y tumaas ang presyo ng gasolina na tinatayang aabot sa dagdag na 95 centavos hanggang 2 pesos kada litro. Samantala, inihayag naman ng Department of Energy na nakapag-secure ito ng mahigit 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa United States. Para sa GB Balita Express, ito sa SJ Like sa GB 99.9, your good vibes. At lalaki arestado matapos magtangkang magnakaw ng aircon sa Cavite. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Arestado ang isang lalaki matapos umano niyang tangkaing nakawin ang air conditioning unit sa loob ng isang bahay sa barangay Georgia de Jesus sa Cavite. Ayon sa pulisya, namataan ng mga barangay public safety officers habang nagro-roving bandang madaling araw ang suspect. Napilit tinatanggal ang window-type aircon. Ngunit agad itong pumasok sa bahay na makita ang paparating tanod. Samantala, sa isinagawang umanong paghahanap, kasama ang may-ari ng bahay, natagpuan ng suspect na nagtatago sa kisame at kalaunan ay naaresto. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At security guards sa Nasugbu inaresto matapos umano'y pamamaril sa delivery riders. Ang iba pang detalye ng balita, Student Jock Likes, pasok. GB Balita Express. Inaresto ng mga otoridad ang isang security guard sa Nasugbu, Batangas matapos umanong magpaputok ng baril sa direksyon ng dalawang delivery riders. Ayon sa Philippine National Police, ang suspect ay kinilalang si alias Roy, 48 anyos at residente ng naturang bayan. Batay sa investigasyon, nagsimula ang insidente habang naghahatid ng parcel ang mga biktima ng bigla umanong magpaputok ang suspect matapos ang isang pagtatalo. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa iba't ibang kaso, kabilang ang illegal discharge of firearm at paglabag sa RA 10591 habang nananawagan ang pulisya sa publiko na tumulong laban sa illegal na armas. Para sa GB Balita Express, ito sa SJ Like sa GB 99.9, your good vibes. Issue umano sa hindi na ipamahaging ayuda sa Batangas, lalong umingay. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Umingay ang isuping tungkol sa umano'y pagkakait ng tig 200,000 pesos na ayuda sa ilang barangay sa Batangas. Matapos lumabas ang ulat na may 84 na barangay na hindi raw nakasama sa programa. Sa paglabas ng issue, hinihiling ni Congressman Leandro Leviste kay Governor Vilma Santos Recto na ipaliwanag ang issue sa publiko. At inihiyag din niya na naghain na siya ng resolusyon upang imbestigahan ang insidente at handa siyang humarap kasama ang gobernador at mga barangay captain upang mailahad ang buong detalye. Samantala, binagyang diin naman ni Congressman Leviste ang pagsusuri kung may naging anomalya sa pamamahagi ng pondo at sa procurement process. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At El Nino, posibleng sumapit sa Hunyo at Agosto. Para sa ating detalye ng ulat panahon, Student Jock Likes, pasok. GB Balita Express. Nananatiling nasa ENSO neutral na kondisyon ang Pilipinas, ibig sabihin ay wala pang umiiral na El Nino o La Nina na direktang nakaaapekto sa klima ng bansa sa kasalukuyan. Gayunman, tumataas na ang posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo. Ayon sa inilabas na dato sa 195th Climate Forum ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang ENSO neutral na kondisyon hanggang May 2026. Ngunit may 79% na tsansa na magbago ito tungo sa El Nino sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Sa kabila nito, nagbabala ang ahensya na maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible rin ang mas kaunting bagyo ngunit may potensyal na maging mas malalakas ang mga ito.
Para sa GB Balita Express, ito sa SJ Like sa GB 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating good vibes, balita. Bagong innovation center para sa kape at kakao itatayo sa Batangas. Ang iba pang detalye ng ating good vibes balita. GB Balita Express. Pinalalawak ng Department of Science and Technology or DOST Batangas ang sektor ng kape at kakao sa lalawigan sa pamamagitan ng planong pakikipag-ugnayan sa Soro-Soro Ibaba Development Cooperative at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ayon sa DOST Batangas, sasaklawin ng proyekto ang buong value chain mula produksyon at pagpaproseso hanggang sa market linkage habang pinakikinabangan ang mahigit 22,000 na punong kape at kakao na naitanim na. Layunin umano nitong mapahusay ang kakayahan ng mga lokal na producer at mapataas ang kalidad ng kanilang ani. Samantala, inaasahang magdudulot naman umano ito ng mas mataas na kita sa mga magsasaka at magpapalakas sa agribusiness sector ng Batangas sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 6:41 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GB 99.9 para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ako po si DJ Frankie at kasama natin sa himpilan, Student Jack Likes sa the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, Your Good Vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. Hello mga ka-vibes, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo. 6:42 a.m. on the clock. Maraming salamat sa inyong suporta at manatiling naka-tune in para sa ating Good Vibes Music sa ating mga balitaan, kulitan, kwentuhan, balitaktakan at isend nyo lamang ang inyong mga hinanaing sa buhay or baka meron kayong motivational quote of the day, pwede nyo ring i-share. Once again, programa ko po 6 a.m. to 9 a.m. My name is DJ Frankie sa GB 99.9. Your Good Vibes. Maraming salamat po. Have a great week, everyone.